para sa mga victim ng baha, Ondoy at Pepeng. Sabi ko, nabagbag ang aking puso. Why? It is my opportunity to help. Ang ginawa namin, pumunta kami sa Taytay. I will never forget this place. Sa Taytay kami po ay namangka. Last week, when I found the priest, he's an Indian priest, he told me, Father Suarez, hindi ka pwedeng magmisa. Lubog na lubog kami. Ay October 7, feast of Our Lady of the Holy Rosary. Sabi ko, my goodness, hindi po pwede to, ang mahal na birhen. Hindi pwedeng makalampas ang araw na hindi mamimisahan. Nagbaka sakali na rin po ako. Sabi ko sa aking mga kasamahan, magdadala ako ng aking gamit sa misa. You know what, my dear sisters and brothers, that very day, nang kami po'y dumating sa simbahan, in the middle of the water, ang simbahan tuyo at pwedeng magmisa. Purihin ng Diyos. This is our God. Gusto ng Diyos ibigay muli at muli ang kanyang buhay sa pamamagitan ng Eucharistic celebration. Ang tao po sa kalagitnaan ng dagat, nagbangka po kami hanggang dito. Kasama pa namin si Miss Beth Taglet, ang mga Rotarian Clubs at Mary Mother of the Poor. Namangka po kami. Ang tubig, ang taas. Ang mga tao gusto ng Diyos mamisahan. So kayo po, misa, mass, is a mystery and there's so much grace in it. Kaya po kayo, mga nanonood ng television, nararamdaman nyo rin ang misyon ni Kristo. And ano po ang kanyang misyon? To serve, not to be served. In this Eucharistic celebration, patuloy na ipinamamalas ni Kristo ang kanyang walang sawang pagmamahal sa akin. Nagpe-penetrate ang kanyang grasya. I receive a text. Ano ang sabi sa text? Father Suarez, nag-text po ako sa inyo. Salamat. Sabi ko, ano nangyari? Nawala na po yung tinik sa aking lalamunan. Sabi ko, pwede pala yun. Hindi natin kayang ilimit ang magagawa ng Diyos. Yung palang taong gustong maglingkod, hindi na ililimit ang kanyang magagawa. Bakit? Kasi sasamahan siya ng Diyos. Today is a Mission Sunday. Sa mga nakikinig, nanonood sa television from all over the world, this is our opportunity. Opportunity to help. Lalo-lalo na po ngayong nangyari sa ating bansa. It is a wake-up call. Sa mga nag-aambisyon, mga kapatid, sa mga nanonood ngayong mga ambisyoso at ambisyosa, tigil-tigilan na yan. Why? Napakaikli po ng buhay. Hindi po ninyo madadala sa langit ang alin ang mga kayamanang inyong iniimpok. O kung iniisip nyo naman na ipamamana ninyo sa inyong mga anak, ang ipamamana nyo yan magiging binhi pa yan ng awayan, sigalutan ng inyong pagmamanahan. Why? Kasi po nga ito ay hindi magagamit sa paglilingkod saan? Sa ating kapwa. God is teaching us in today's gospel. We are all missionaries if what? We are all missionaries if we have become like Jesus. Ano ang inaasahan sa atin ni Jesus? That we are here to serve, not to be served. Yung lamang po ang mabibigay sa atin ng tinatawag na fulfillment, accomplishment, and sense of dignity. Kaya napakarami namang naglaba sa mga new heroes sa panahong ito ngayon. Tayong mga Pilipino rin ang tutulong para bumangon ng ating bansa. Wala nang iba. Paano ito babangon? Mga kapatid, kung susundin natin ang sinasabi ni Kristo. Yung mga karamdaman ninyo, wala yan. Pagagalingin niya ni Jesus. At ano ang gusto naman ng Diyos na magagawa natin? Kaya sabi niya, huwag kang mag-alala dyan. Do not worry. Jesus keep on saying us, don't worry. Do not be afraid. Why? Because as an individual and as a human being, there is no way we can help ourselves. Especially, there's no way we can heal us. Kahit nga po ako
Kahit nga po ako, pagka po ako may sakit, I try to pray over myself. Hindi po ako nagaling. Lagi po akong may Advil. What an irony. But we have one out there. Minsan iniisip ko bakit nga ba ginagamit ako ng Diyos? O mga pare, o yung mga nagpe-pray over for healing. Ang sabi ko dito ay ito, para ang tao maniwala sa aking sasabihin. Ano naman ang sasabihin ko? I'm not the one that heals. It's Jesus that heals. Kaya po yung tinawagan ako dito sa Healing Eucharist, I cannot say no, right? Why? Because I also believe that Eucharist heals. And sa mga nanonood, sa mga nandito ngayon, ano naman ang ating magiging response? Be grateful. Magpasalamat tayo po kung tayo nakakatulong. Magpasalamat tayo kung tayo'y buhay. Magpasalamat tayo mga kapatid dahil tayo nakaka-attend ng misa. Kahit sa television man lamang. Bakit? Patuloy na dadaloy ang misyon ni Jesus, ang kanyang paglilingkod sa atin because forever He will be serving us. Because yung sinabi na, the Son of Man came here not to serve, but to be served. At sino kanyang paglilingkuran? Wala pong iba kung hindi tayo. Kailan? Ngayon. Let us be thankful. Let us be grateful. At yun ang babaunin natin sa araw na ito. At pagka po ang ating puso ay napuno ng tinatawag na gratefulness coming from Jesus, magiging handa na po tayong maging misyonero para sa iba. Jesus is the only one that we can draw our strength, our joy, our inspiration, and our power to help others. Walan pong iba. Amen. Please stand.